Ang pinakatinatagong lihim na isinulat ng isa sa pinakasikat na scientist sa buong mundo, yayanig sa lahat ng Katoliko sa bawat sulok ng ating planeta. Yan ang ating alamin sa video na ito. Noong July 13, 1936, nag-offer si Gerard Vernon Wallop ng isang metallic na kaban na naglalaman ng libu-libong mga kasulatan na gawa ni Sir Isaac Newton para sa isang auction sa London. Itong mga papeles na ito ay naglalaman lang naman ng 10 milyon na mga salita ay hindi pa ipinapakita sa publiko. Kaya madami pa ang hindi nakakaalam dito. Ang dahilan ng pagtago ng mga papeles na ito ay dahil sa nakakagulantang na mga sekreto na nilalaman nito. Kung ito ay pinablish sa kanyang panahon, sigurado siya ay papatayin. Si Sir Isaac Newton lang naman ang isa sa pinakasikat na scientist sa ating kasaysayan. Ang kanyang pambihirang talino at kanyang tumatak na mga milestone at accomplishments ay naging dahilan ng kanyang pagsikat. Pero kahit na ganito na kataas ang kanyang narating sa kanyang larangan, mayroon siyang tinatagong sekreto. Gumagawa kasi siya ng mga pananaliksik na kahit mga malalapit niyang kaibigan ay hindi alam ito. Ayon sa mga nakakaalam lang, ang kanyang gawa ay napakadelikado kaya napilitan silang itago sa napakadaming taon. Nung ito ay lumabas na sa publiko, 2 taon o 200 taon pagkatapos siya ay mamatay, ito ay naglalaman ng maiitim na aspeto ng kanyang personalidad at talino. Nang dahil nga kay Gerard Vernon Wallop, ang mga kasulatan na ito ay binenta sa isang public auction. Pero ang nakakapagtaka ay hindi ito nakahakot ng madaming tao kahit na ang nilalaman ng mga kasulatan na ito ay galing sa pinakasikat na scientist sa ating kasaysayan. Kaya para ito ay mabenta, kanila itong hiniwa-hiwalay para mas mababa ang presyo at madali itong maubos. Isa sa mga nakabili ng mga tagpi-tagping mga kasulatan na ito ay si John Maynard Keynes, isang kilalang ekonomista sa mga panahon na iyon. Pero dahil nahuli na siya sa pagdating, ay 10 lamang ang kanyang nakuha sa gawa ni Newton. Pero hinanap niya ang mga natitirang mga papeles para kanya itong mapag-aralan lahat. Ayon kasi sa kanyang nasaksihan, naglalaman ito ng mga gawa ni Newton tungkol sa relihiyon at alkimi. Naglalaman kasi ang kasulatan ng 5 milyon na mga salita laban sa Simbahang Katolika. Kung ito ay mababasa ng mga Katoliko, siguradong mayayanig ang lahat sa mga panahon na iyon. Alam naman po natin na ang haligi ng pananampalataya ng mga Kristyanismo ay ang Holy Trinity. Naniniwala kasi ang mga Katoliko sa isang Diyos na nagpakilala sa buong mundo bilang 3 magkakaibang persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Pero ayon kay Newton, ito ay puro kasinungalingan lamang. Hindi kasi siya naniniwala na 3 magkakaibang individual tapos iisang Diyos. Dagdag pa ni Newton, si Jesus ay isang tao lamang at ang pagsamba sa kanya ay isang kalapastanganan sa ating pananampalataya. Sa 17th century, ang ganitong klaseng opinyon kapag ipinalabas mo ito ay napakadelikado. Madami sa tao noon ang pinapaslang kapag nagsasabi ng mga opinyon nila na labag sa pinag-uutos ng simbahan. Pero kahit na ganito ang pananaw ni Newton sa Holy Trinity, siya ay isang debotong Kristiyano. Isa pa sa mga nasa kasulatan na ito ay ang pag-aaral ni Newton sa mga sekretong nakatago sa Biblia. Kanyang binasa ang Biblia sa pag-asang mahahanap niya ang sagot kung kailan ang eksaktong pagtatapos ng ating mundo. Pero hindi niya ito nakita. Ang kanya lamang nadiskubre ay ang taon kung kailan ito mangyayari. At ang pagtatapos ng mundo ay magaganap daw sa taong 2060. Nakakatakot ito. Sana ay mali si Newton sa pag-aaral niya. Kasi madami talaga sa kanyang mga achievements ay napatunayan. Kung ano man yun, wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ang ating sabay-sabay na pagdarasal sa Kanya ang magpapaadya sa atin sa kapahamakan.
At kung darating man ang mga ganitong klaseng pangyayari, ay tiyak na bibigyan niya tayo ng proteksyon at isasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood mga Rapi TV. God bless po sa ating lahat and stay safe po.